Narito na po tayo sa episode 367 ng Abot Kami na Pangarap, araw ng Biyernes mga kapuso. Talagang pinuntahan nga ni Annalyn yung mga kaibigan niya sa labas at binati niya ito ng magaganda, mga pogi, diba? Kasi nga nagpapasalamat siya dahil talaga pumunta ang mga kaibigan niya. Ngayon nagulat siya dahil bigla siyang tinawag ni Dr. Luke Antonio. Dr. Luke, ikaw pala. So, niyakap niya ito, no? Kamusta ka na? Eto, nag-undergo pa rin ng therapy at soon, babalik na rin ako sa Apex. Mabuti naman. Maraming salamat at dumalo ka rito ha, sabi ni Annalyn. Talagang tuwan-tuwa talaga siya dahil sa tagal ng panahon, di ba? Ngayon lang ulit sila nagkita ni Dr. Antonio. Sabi naman ni Dr. Luke, punta muna ako doon para kamustahin ang mga iba pang mga kaibigan. Sige po, Doc. Ayun. At syempre, binati rin niya si Annalyn, di ba? Dahil nga nakatagpo na nga raw ng forever si Tita Lynette. So, ayan na nga, dumating na nga itong sina Evan, sina Regan, si Nurse Karen, Dr. Joanne, diba? Sina Doc Yula, nandiyan din. Ngayon, biglang dumating si Doc Lindon. Doc, kamusta ka na? Anong nararamdaman mo ngayon? Sabi naman ni Annalyn, okay na ako, Doc. Maraming salamat sa payo mo, ha. Dahil sa'yo, na-enlighten yung isip ko kaya tuluyan ko na rin tinanggap si Doc Carlos. Ngayon nagulat siya dahil biglang dumating na nga sina Lolo Pepe saka si Tita Giselle niya. Napakaganda naman ng pamangkin ko. Ay syempre naman po. Ay nako Lolo, maraming salamat po. Buti na lang po at dumating kayo. Kala ko talaga hindi na kayo dadalo eh. Pwede ba naman hindi? Apo kita. Tapos parang pamilya ko na rin naman si Lynette. Parte na rin siya ng pamilya namin kaya hindi na siya iba sa amin. Sabi naman ni Giselle, basta nandito kami para sa nanay mo. Para suportahan siya. Kahit naman na ayos sa akin ni Carlos, pumunta pa rin kami para sa nanay mo. Diba? So masaya talaga sila no, hanggang sa lumabas na nga itong si Carlos. Sabi niya, Annalyn, Doc Carlos. Ayan o. Congratulations po, Doc Maraming salamat. Siya nga po pala, Doc. Ang lolo ko po, si Lolo Pepe. Sabi ni Lolo Pepe, no? Aba, congratulations. Ikaw pala ang maswerteng lalaki. Sabi ni Doc Carlos, no? Maraming salamat po. Yun. Salamat din, Giselle. At dumalo kayo, sabi naman ni Giselle. Best wishes sa'yo, Carlos. Walang anuman. Sabi, nandito kami para kay Lynette. Siya nga pala, nasan nga ba si Lynette? Sabi naman ni Josa, ay naku po, kaya po matagal yun kasi talagang nagpaganda ng todo yun. Darating na rin po yun, maya-maya. Sabi naman ni Giselle, talaga naman dapat lang. So nagkakatuwaan silang lahat. Diba? Very supportive talaga si Josa, no? Samantala, pumunta na nga ng venue itong si RJ kasi nga hinihintay nga niya si Lynette sa may tapat mismo ng flower shop sa may parking area. Tumawag sa kanya si Ray, sabi niya, pare, huwag mong sabihin ng jajang ka. Talagang tinuloy mo talaga yung sinabi mo sa akin. Oo pare. At sa tingin mo ba, gaano ka kasigurado na sisiputin ka dyan ni Lynette? Sabi naman ni RJ, naniniguro ako dahil yun talagang sinasabi ng puso ko pare, na mahal talaga ako ni Lynette. Sa tingin ko nga mas matimbang si Lynette sa akin kumpara kay Carlos. Kaya naniniwala talaga ako na pupuntahan niya ako dito. Binabaan niya na ng telepono si Ray. At si Ray wala nang nagawa. Kasi diba, pumipigil si Ray. So naghintay talaga si RJ. Diba? Siya talagang lalaki, no? That's a man. Samantala, naghihintay si Carlos. Sabi naman ni Doktora Denise, anong oras na? Lagpas 9 AM na, diba? 9 AM ang start. So pinuntahan siya ni Doktora Katie sa ni Doc Denise. Sabi naman ni Michael, mabuti pa puntahan nyo na si Doc Carlos. Pinuntahan ng dalawang babae. Doc, kamusta ka? Tapos lumapit na rin si Michael. Sabi naman ni Michael, pare, mukhang kinakabahan ka. Sabi kasi nga normal lang to talaga to sa kinakasal. Kaso nga hinihintay nga ni Carlos si Lynette, diba? Sabi naman ni Carlos, baka na-traffic lang pero papunta na rin yung dito. Ngayon, hindi maganda ang naging biro ni Michael. Loko-loko talaga to si Michael Biruin mo, pati si Carlos tinatalo na rin. Noon na kamping-kapi siya rito, sabi niya, gusto ko talaga sa'yo mapunta si Lynette. Pero nagbiro siya dito, sabi niya, baka naman hindi na sumipot si Lynette.
Ganon din ang ginawa niya sa akin eh. Sabi no. Tapos dumating na nga tong si Annalyn at kinausap nga ni Carlos. Annalyn, hindi mo ba nakokontak ang nanay mo? Hindi pa po eh. Kasi alam ko pupunta na yun dito. Bakit po? Yun. Sabi naman ni Carlos, no, Michael, hindi yan gagawin sa akin ni Lynette. Talagang yung fighting spirit ni Carlos, no, talagang confident siya. Talagang nasa positive side siya eh. Na talagang tuloy na tuloy talaga ang kasal kahit anong mangyari. Sabi naman ni Annalyn, hayaan niyo po Dok, lalabas po muna ako, tatawagan ko po si nanay. Sinamahan siya ni Ninang Diyosa niya. Nagtatawagan na sila. Ngayon dumating si Tita Giselle niya sa si Lolo Pepe. Annalyn, kamusta ang nanay mo? Hindi nga po niya sinasagot ang tawag ko eh, ha? Sabi naman ni Diyosa, subukan ko pong tawagan yung makeup artist, saka po yung yung nasa hotel. Ngayon naalala ni Giselle, yung bilin sa kanya ni RJ, kanina sabi niya, ate, may importante lang akong pupuntahan. Sabi naman ni Giselle, Papa, hindi kaya si RJ ang dahilan kung bakit hindi pa rin sumisipot si Lynette? Sabi naman ni Lolo Pepe, ba't naman gagawin yun ni Obeng? Nandito na nga ang kasal ni na Lynette sa ni Carlos, diba? So dumating na nga tong si Chang Susan, sabi niya, Apo, akala ko ba nagsisimula na ang kasal? Ba't nandito kayo sa labas? Sabi naman ni Annalyn, yun na nga pong problema, Hindi ko po makontak si nanay, hindi niya po sinasagot ang tawag ko. Ha? Ba't ganon? Sabi ni Chang Susan, hindi pwede mangyari yun. Wala na, nakakahiya na. Ang dami ng tao, naghihintay na sa labas ng simbahan, imbis na sa loob. Naghihintay na silang lahat sa labas ng simbahan. Ngayon, merong babaeng humarap kay RJ. Napatingin siya. Sino kaya yun? Samantala, nangingibabaw ang boses ni Diyosa, ang ingay ni Diyosa eh. Nandiyan na si Lynette. Dumating na yung bridal car. Ayan na. So, nabuhayin sila ng loob. Biniro na naman ni Michael si Carlos. Sabi niya, pare, kinabahan ka, no? Sabi, oo, kinabahan ako eh. O, sige na, tara na, pasok na tayo sa loob. Sabi ni Diyosa, ay, ano pang hinihintay nyo? Pumasok na tayo lahat sa loob dahil nandiyan na ang bride. Ngayon, dumating pala yung yung babae mismo, yung pinaka-manager ng Suncrest Hotel, kung saan doon na binihisan at minikapan si Lynette. Nag-iwan siya ng liham. Nakalagay dito, RJ, sorry, pero hindi kita masisipot. Pinili ko si Carlos dahil ayoko siyang saktan. Diba? Minahal niya talaga si Carlos. Kahit na hindi pa niya talaga lubusang mahal talaga si Carlos, dahil nga kailan lang niya ito nakilala, talagang itutuloy niya raw talaga ito dahil daw sa mga panahon na wala sa kanyang feeling itong si RJ, si Carlos ang nagpuwang, diba? Si Carlos mismo ang nagbigay ng pagmamahal na yun na hinahanap ni Lynette, diba? Nung nangangailangan ng pagmamahal si Lynette, nasaan nga naman si RJ, diba? Kumbaga, hindi ko na gusto yung sinabi dito ni Lynette diba? Parang sinisisi niya si RJ kahit naman wala naman itong kasalanan. Hindi mo naman masisisi si RJ kasi nawalan siya ng memorya nung time na yun Parang lumalabas na sinisisi pa ni Lynette si RJ. Tapos nun, parang lumalabas din na na napipilitan nga lang si Lynette kasi nga ayaw niyang saktan si Carlos. Kahit ang totoo nun, meron pa talagang natitirang puwang sa puso niya. Diba? Mahal pa rin talaga ni Lynette si RJ at talagang pinagtapat niya yung sa liham. Binabasa yun ni RJ at talagang napapaluha siya at nalulungkot siya. May bahid ng sakit sa kanyang nararamdaman. Hanggang sa dumating na nga ang napakagandang bride. Grabe, sobrang ganda dito ni mas lalo nag-level up yung ganda dito ni Miss Carmina Villaruel. Talagang Diyos talaga yung ganda niya. Nag-level up, diba? Tapos nag-match pa sa ganda niya, saka yung ganda ng makeup niya, yung kanyang wedding gown, ang ganda diba? Talagang kumikinang. Ang ganda kung makita niyo yung kanyang wedding gown, ang ganda talaga. Bumagay talaga sa kanya, sobrang ganda niya talaga dyan. Talagang nahumaling ako sa ganda niya dyan So lahat ng mga tao nasa paligid nila nakangiti, diba? Talagang nababahiran ng kasiyahan, ng sobrang galak habang dumadaan yung bride, diba? Papuntang altar. Hanggang sa, nakarating na nga sa kinahari, saka kay Carlos sa kanyang mapapangasawa. At tuwang-tuwa nga itong si Carlos dahil nga tuloy na talaga ang kasal. Wala na talagang makakahadlang pa. Ngayon, ito na, nagsuotan na sila ng singsing.
habang nagsasalita si Father. At ito namang si Annalyn naluluha, di ba? Na ano na dito nakapagbigay na sila ng vow. Hindi na sila nakapagsalita dito, hindi na pinakita, di ba? So sabi dito ng pare, Mr. Carlos Benitez, tinatanggap mo ba si Lynette Santos bilang iyong kabiyak, di ba? Sa hirap at sa ginhawa, yes Father, ganoon din si Lynette. So yes Father, nag-yes sila, di ba? So sabi nung pare, inaanunsyo ko na kayo ay mag-asawa, di ba? Husband and wife. Now, you may kiss your bride, di ba? So ito na yon. Talagang tuwang-tuwa talaga sila at si Annalyn talagang todo yung luha, no? Dahil sa sobrang galak, sobrang saya. Tapos si Regan nakakatuwa kasi kinikilig dito na nga, inangat na nga yung belo. At talagang totoo talaga yung halik, di ba? Kiss talaga, lips to lips, talagang dikit na dikit talaga. So kiligan sila, saka nakakatawa sa parting to, nangingibabo yung boses ni Josa. Ang ingay ni Josa Tapos pag alis nung halik, nandudun si RJ, ang sakit, di ba? Nakatingin sa malayo, nasa dulo. Habang tinatanong sila sa malayo, inaalala ni RJ, nagpa-flashback sa kanya lahat. Mula nung first episode, nung una niyang makilala si Lynette, niregaluhan niya ng bulaklak. Tapos nung kalagitnaan ng programang ito, niregaluhan niya ng kwintas. Para kahit papano daw lagi daw siya maalala ni Lynette kahit saan daw siya magpunta. Hanggang sa nanumbalik yung alaala ni RJ nung na-stranded sila sa loob nga ng flower shop nung lumindol. So si Annalyn kinikilig. Sobrang saya talaga. Ang laki na mata rito ni Lynette, nakakatuwa Minata si Annalyn. Si Regan kinikilig, ang kulit Kulit ni Regan dito Ito namang si RJ nagtago sa may mga halaman. Habang naluluha, ang laki ng mga mata niya huli na nung dumating siya Sakto pagdating niya, nakita niya hinahalikan na ni Carlos si Lynette Ngayon ito na, pictorial na. Binati na ni Giselle yung mag-asawa. Best wishes sa inyong dalawa. Maraming salamat po Ma'am Giselle. Pasensya ka na. Medyo sumama kasi yung pakiramdam ni Papa kaya umalis na siya. Kaya alis na rin ako, susunod na rin ako. Ngayon, ito namang si Annalyn, nakakainis. Tinawag niya tatay niya Kaya tuloy nakita si Robert si RJ. Tumingin din si Giselle, sabi niya, Beng, ano ginagawa mo dito? Bumulong siya, Lumapit siya, dahan-dahan, pati si Annalyn lumapit. Beng, ano bang ginagawa mo dito? Huwag mong sabihin gagawa ka ng gulo, hindi ka naman dito invited, sabi ni Annalyn. Tay, ano pong ginagawa niyo dito? Nahuli tuloy si RJ dahil kay Annalyn. Nagsalita pa Tinawag pa yung tatay niya Kaya nga sabi ko rito, naku, tinawag pa. Nakita pa tuloy ng lahat. Sabi naman ni Carlos, anong ginagawa niya dito? Sabi naman ni Lynette, hindi ko siya in-invite. Hayaan na lang natin siya. Sabi naman ni RJ, ate, anak, nandito lang ako para batiin si Lynette saka si Carlos. Please lang Beng, umalis ka na. Huwag ka nang gumawa ng gulo dito. Sabi niya, lahat ng tao nakatingin sa atin, sa'yo. Nagka-problema na nga kanina pa mainit na nga kanina pa Ganun ba? Ano nangyari? Oo, kasi munti ka nang hindi tumuloy si Lynette. Akala nga namin hindi matutuloy ang kasal. Kasi sobrang na-late siya. Sabi niya, So, yun na nga. Lumapit mo si Beng. Ang tigas ng ulo. Beng, ano ba? Ba't ka lumapit? Ano bang ginagawa mo? Sabi ni Carlos, RJ, anong ginagawa mo dito? Pare, napunta lang ako dito para i-congratulate ka. Nakipagkami siya kay Carlos, Sabi ni Carlos, salamat. At gusto ko rin i-congratulate si Lynette. Lynette, congratulations. Gumagawa talaga ng gulo tong si RJ pagka nung nakipagkamay siya kay Lynette, lumapit siya. Parang gusto niyang hagkan. Sabi ni Carlos, ano yun? Sabi ni Annalyn, tay, ano ba? Grabe, nagkakainitan na. So, ito yung magaganap bukas mga kapuso. Invited si RJ sa kanilang reception. Talagang sinadya daw ito ni Carlos para ipamukha kay RJ na siya ang nanalo. Diba? Masaya si Lynette sa feeling niya. Nagbubulungan yung dalawa, sila ni Michael Ngayon, paglabas ni Josa saka ni Chang Susan, nakita nila ang isang uninvited guest. Sa buong episode ng 367, di ba wala si Moira, pero bukas, nandito ang ating premera kontrabida. Gagawa siya ng gulo sa mismong reception ng kasal. Ano kaya ito?
Kasi pinakita dito talagang nagulat si Lynette, natakot siya sa kanya nasaksihan. Yan ang pakatutukan natin bukas mga kapuso, at dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, please like and share this video on your social media platforms. I-click mo na rin ang subscribe at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapuso, and God bless us all.